2. Pustahan sa Pag-ibig. Story by Arnold Ramos. Nagmula sa labas ng silid ang sumisigaw na tinig ni Nanay Karing para maghapunan dahil alas 10 na ng gabi. Sabay pa rin kumain ng dalawa. Hinintay nito ang pagdating ng dalaga. Wala nang ganong kumain si Ana na pinilit niyang bigyan ng sigla ng kanyang sarili para hindi mahalata ng kanyang ina. Ginulat si Nanay Karing at Ana Nina nang biglang tumunog ang cellphone nito na hindi niya inaasahan. Nataranta si Ana Nina sa kanyang cellphone. Hindi niya malaman kung sasagutin niya ang tawag o isiswitch off niya ito. Parang di mo sagutin, sino yan? Tanong ng ina. Hindi ko po alam. Hindi ko po kilala kung sino to. Kung gano'n, sino siya? Kanino mo binigay ang numero? Wala po akong binigyan ng cellphone number ko. Malibang tisin niya. Patuloy pa rin ang tunog ng cellphone ni Ana Nina. Tuluyang nagalit si Nanay Karing kaya mabilis niyang kinuha ang cellphone kay Ana Nina. Sinagot nito. Hello? Hello? Sino to? Hindi ko na sumagot ang tumawag sa kabilang linya na siyang pinagkakot ng kanyang ina. Bastos! Hindi mo na sinagot. Ang galit ng boses na ina. Hello? Hello? Sino to? Sagot ni Nanay Karing. Sunod naman sa kabilang linya. Siya rin. Nilikman ang kamay ng binata pero hinarap pa rin niyang sagutin sa kabilang linya. Good evening, ma'am. Ang magalang na sagot ni Arvin. Sino ito? Asar ang tanong ni Nanay Karing. Nang mga sandaling iyon, nag-iba ang timpla ng ina ni Ana Nina. Gusto niyang patayin ang cellphone kahit galit na ang ina. Nagawa pa rin niyang naging kalma. Sorry, tuloy na si Ana Nina. Just call tomorrow morning. Okay? Bye. Mabilis niyang pinatay ang cellphone at inapit ito sa dalaga. Nang mga sandaling iyon, nakayuko na lang si Ana Nina. Halos ayaw niyang tignan ang kanyang ina. Naramdaman niyang malalim ang mga tingin ni Nanay Karing sa kanya. Pero sandaling binasag ang katahimikan. Marahil sa inyo sa akin ang numero sa lalaking yan. Sabi ko nga ba, walang magawang mabuti ang ipahin niya. Sabi ng ina ni Ana Nina. Kung pagmamasdan lang ng dalaga ang anyo ng kanyang ina, nakapaso ang bawat nito sa kanya. Ang nasa sulok ng kanyang isip ay kung paano mamadaliin, hilahin ang umaga para makaharapan niya ang lalaking naging dahilan ng pamamaga ng kanyang mukha. Ang malutong na sampal na dumapos sa kanyang pisngi dahil yun lang ang unang araw na kakain ang kanyang pisngi sa sampal na hindi niya malilimutan. Sandali. Sikat na ang araw at nakapapaso ang init na dumadapi sa kanyang balat. Hindi pa dumating ang kanyang pakay na si Arvin. Paako na siya sa pool. Anililis niya nang biglang dumating si Arvin na may dalang tugkos na mga pulang rosas. Para sa iyo, inabot ang rosas kay Ana Nina. Bakit tumalikod si Ana Nina? Hindi niya pinasin ang inaabot sa kanyang mga rosas. Naisip niyang iyon na ang simula ng kanyang pangalan sa kanya. Gusto mo na niyang matiyak ng ito nga ang plano ng Arvin sa kanya. Sige, ilapag mo na lang sa isa. Malungkot kaya ka ang pinaka. Wala po ito siya. Ano ka naman kung siya dahil ang isa? Well. Isa ito namang maganda ang set na yun. Nasa grade pa kayo. Ang pakantsang na nakakainis na boses ni Olga. Bakit nandito ka? Anong ginagawa ko rin? Olga, hindi ko alam na katulong na pala ang binibigtin mo ngayon.
hindi pinansin ni Ana ang patsutsaka ni Ika sa kanya. Pagkot ay pinagpatuloy ito ang paglinis ng pool. Sandali, kailan pa nangyaring bumalik sa lupa ang langit ang patsutsaka ni Olga? Matalim ang pangusap na ito. Ito yung gano'ng Ana sa kanya. Isang na kung sinitila ang pinapagkana ni Olga. Huwag kang maganda. Yung video ay mas magsiguro ikaw yung isang matao para hindi ko. Apat ang bastos ako sasampal sa amin ni Olga. Sumali sa mga pangyayahan. Kaya si Olga nakarating na sampal sa dalawa. Aray, hayop ka, isa kitang pastukan, isa kang putsokos, hayop malaki. Inaagaw sa akin si Arvin. Isa kong natinig sa pang ang ginawa ni Ana niya sa nag-aaspan ng mata. Yan ang bagay sa mata ko. Maraming nasa ko ang Ana niya. Dahil sa kalas si Olga kaya sa napasaktan niya ang aking sito sa pagkakas ng Arvin. Dahil sa Olga pero mabilis na makita si Arvin. Ano niya? Siguro ni Arvin. Olga, bastos ka wala kong karang mahal ka. Pati yung mahal ka Olga. Hindi siya nagkakaya kasi sa katapos. Hindi na nagsakit kung magkakap ng magkasang sa wala kakapos na palagpas si Ana Nina na siyang hinangaan niya sa dalaga. Paalis sana si Ana Nina pero nagpumilit humabol si Arvin kay Ana Nina. Ana Nina, sandali. Hingal sa kahabol si Arvin. Nagpaliwanag ito na puno ng pagsusumamo. Sorry sa nangyari, wala kami ni Olga. Hindi ako nagtatanong sa mga bagay na yan, senyorito. Huwag lang akong saktan at liitin. Gusto ko namang makipagkaibigan sa iyo. Utang na loob ko ito. Please. Ano nangyari sa pisngi mo? Napansin ni Arvin ang pasas sa pampala at mukha ng dalaga. Mauulit-ulit siya kung hindi mo ko lugabayan. Sabay talilis ni Ana Nina sa ni Arvin. Ana Nina. Hapon na lang ang tingin na nagawa ni Arvin na paalis sa dalaga. Malayo nang nararating ni Ana Nina. Tansya niya hindi na siya hahapulan ni Arvin. Kaya pinagalan niya ang kanyang mga hakbang. Balik sa bahay si Arvin. Patuloy ang kailang pagtatalo ng dalawa at hinarap ni Olga si Arvin. Alam ko, pinasasakitan mo lang ako. Gaya dati mong ginagawa. At nagbuhan pa rin akong mahal mo ko. Mahal na mahal pa rin ako. Please, Olga, nantanan mo na ako. Napapagod din ako magmahal. Lagi ikaw pinag-aalalayan ko ito. Ang sabi niya ganito. Hindi mo magagawa sa akin yan, sabi ni Olga. Lumapit si Olga kay Arvin. Biglang kinigamos ito walang galit. Sa labi, mainit at ang nag-aalat. Pero si Arvin ay bumitawa nang napansin niyang binata na akong lalambitin pa ang mga braso ng dalaga sa likod ng binata. Olga, please! Hindi ni Arvin na tuluyan na nawala sa pagkakayakap sa kanya ni Olga. Magkanyang-kanyang matawag. Biglang sumiklip ang galit sa puso ni Olga. Bakit? Sino ba pinagmamalak mo? Wala tayong dapat pausapan. Tumalikod si Arvin at iniwan ng isa si Olga na siya lalong kinilis ng babae. Sana mabasat ka at pagpasat ka, tiyak na lalapit sa akin. Doon, hindi kita mapapatawad. Hindi kita papansinin. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Hindi mapigil ni Olga ang pagulgol sa matinding samahan doon na iniwan siya mag-isa. Ikatlong bahagi, maagang si Ana Nina at hindi niya tinapos ang kanyang klase. Hindi mapigilan ni Ana Nina ang maiyak kahit na alam niyang malayo niyang gawin ito. Bumalik sa kanyang alaala ang mga hindi magandang salita na narinig niya sa bahay. Ngayon lang niya nakilala. Pero ang hindi niya maintindihan, dalawa ang
kontrabida sa buhay niya ang kanyang ina at si Olga. Kahit makipag-ipil sa mga laki, bawal din. Kaya hindi ko pa ito naranasan ang mahal at kung paano mahal. Bawal sa akin, sabi niya sa kanya sa iyo. Sinusog ni Ananin ang mukha sa ibabaw ng una. Doon ay patuloy na umiyak. Hindi ko alam kung ibig sabihin ang tiyak nito. Marahil umiibig ko niya. Ngunit wala akong nararamdaman sa kanya. Mahal ko siya. Sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Isa lang ang gumot sa kanyang kumpa nung siya isang gulang pa lamang. Namang sandali yun, paalis mo sa atin patungo sa Amerika. Pero nagawa ko niya mag-banding kahit isang sandali. Ang hindi makakalimutan ni Anaina nang bigla siyang magnakaw ng halik si Arvin sa kanya. Biglang nangiti ang dalaga sa kanyang naalala ni hindi nakuha ang magalit sa lalaking minsan ay nagnakaw ng halik sa kanya. Nang mga sandaling yon, hindi pa rin tinantanan ni Olga si Arvin. I don't know what you have seen with Ananin. What do you mean? Anina, that girl, you replace me? I cannot accept that, sabi ni Olga kay Arvin. You don't know what you are talking about. Stop talking to me, Olga. Sabay talikod ni Arvin sa karap na si Olga. Hindi hinintay na babaeng pa ang sasabi sa kanya. Pero si Olga, iba ang nasa isip nito para kay Ananin. Sa akin lang si Arvin, Ananin. Hindi siya magiging salo. Akin lang siya. May puot na paggabanta sa sinabi ni Olga sa sarili niya. Kinabukasan, hinarap ni Olga si Ananin hindi para awayin kundi pahirapan at insultin sa harap ng mga magulang ni Arvin. Mula sa sala, inutusan ni Olga si Ananin na kumuha ng juice kahit nandiyan na si Senyora Liwanag. Sumunod naman agad ang dalaga ang utos sa kanya. Ngunit hinawakan na ni Olga ang isang basong juice. Agad niya itong binitiwan at nabasag ang baso at natapon sa sahig ang juice. Ay, naku, nahulog ang baso, sabi ni Olga. Nagulat at nabigla si Ananin ay tinuro ni Olga ang kanyang daliri sa mukha ni Ananin at nagsabi sanang mataray sa dalaga. You clean that mess on the floor, Ananin. Do it faster. Yes, senyorita, nabigla sagot ni Ananin. Kaagad, sumunod si Ananin at pinilit niyang maging kalma. Alam niyang ibig niyang mangyari na isa lang siyang utusan sa bahay niya. Kung pagmamasdan si Olga, nasa sulok ng kanyang labi ang mapang-insultong mga ngiti. Ang hindi napansin ni Ananin kahit katangilian, hapon ay hindi umalis si Olga sa bahay nila Arvin, babae at kasunod ni Olga, ang ina ni Arvin na si Doña Liwanag. Kanya ang magtagal siya doon sa bahay ng kanyang kasintahan na si Arvin. Nararamdaman ni Ananin ang nasiwa sa kanyang kilos si Arvin. Gustong pagsilosin ni Olga si Ananin. Lihim lang ang nanati si Ananin sa kanyang sarili. At walang rason para magsilos siya dito dahil wala na silang relasyon ni Arvin. Dahil alam niya sa sarili niya na pinagkita niya ang kanyang puso na magbalikan ang mahal niya si Arvin. Alam na siya sa sisa, yun